Welcome to the Holy Word channel. We will broadcast daily Mass live. Please keep your soul quiet and fervent to start today's Mass. Don't forget to like the video and subscribe to the channel to receive notifications about daily Mass as soon as possible. May God bless you. Ng taong nabuhay, siya'y ating pananahin. Si Jesus, muling nabuhay, sa kamatayan, nagtagumpay. Naganap, huwag nang lumuha, hinango ang taong sasama. Kristo Jesus, tunay kang hari kami, sa'yo nagpupuri sa krus. Ikaw namatay, ngunit muli kang nabuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa inyong pagsimba, kayo naway pagpalain ng Diyos. Saan man kayo naroon, sa inyong pakikiisa, ang misang ito naway magdulot sa inyo ng pagpapala. Ating espesyal na ipagdasal ang mga naghandog ng pamisa. Sila'y kilala ng Diyos. Alam ng Diyos ang kanilang intention ng kanilang pagpapamisa. Ang misang kanilang hiniling na ihandog ay magbunga para sa kanila nawa ng pagpapala ng mga biyaya kasama ang kanilang pamilya. At upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, atin mo nang ihingi ng awat patawad sa Diyos lahat nating nagawa mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang obispo na si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pangnanampalatayang ang anak mo ay Diyos na totoo.
sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kanyang paninindigan o pinanindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan. Kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo na makita nila ang maraming tao, kaya't nilait nila at sinulangat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hentil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil nang marinig ito, at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't pinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon. At sila'y nagtungo sa Iconio, ang mga alagad naman sa Antioquia, at natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon, kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Ulitin po natin. Sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yoong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidamana, taglay niyo ang aking diwa. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Mapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyo maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Isang linggo na nating naririnig ang mga salita na nagpapakilala sa Ama. At siya ang Ama ay pinakikilala ni Jesus. At sinabi niya, lagi nating naririnig ilang araw na, mga salitang, "Ako at ang Ama ay iisa." At ito narinig din natin sa gospel ngayon. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ang nakikinig sa akin ay nakarinig sa akin ay nakarinig sa Ama. Yan ang mga salita na binabanggit sa gospel. At yan din ang narinig natin buong linggo. At binasa at narinig din natin yung salitang nagpakilala si Jesus. Ako nga. Yung salitang ako nga, yan ay pangalan ng Diyos sa lumang tipan. Kaya pagka kayo nasimba, lalo na pagkalinggo, ang pagbasa ay tatlo. May first reading, may second reading, at saka mayroong gospel. Bukod pa yung salmo. Alam niyo po, yung first reading, yun ay galing sa lumang tipan. Lumang tipan. Wala pa si Jesus noon. At yun namang gospel, ay di gospel. Bago yun, sa bagong tipan. Ibig sabihin, ang magkaugnay, ang lumang tipan, at saka yung gospel. Ang lumang tipan ay parang anino ng bagong tipan. Kaya yung pangako ng lumang panahon, wala pa si Jesus, ay naganap ng bagong panahon. Yun. Kaya nga, ang Diyos Ama, na hindi pa nakikita at hindi nakikilala ng daigdig, ay nagpakilala sa pamamagitan ni Jesus. Ang Diyos na pag-ibig ay naranasan sapagkat hindi natin mararanasan ang pag-ibig kung ito hindi bagay sa ating pagkatao, sa ating nature. Ang ginawa ng Diyos, siya'y bumaba sa katauhan ni Jesus. Kaya yung mga salita ay ganon. Kaya ang pag-ibig ni Jesus ay pag-ibig ng Ama. Ang pagpapatawad ni Jesus ay pagpapatawad ng Ama. Ang lahat ng himalang ginawa ni Jesus ay pag-ibig at mga himalang ginawa.
o ng Ama ay ginawa ni Jesus. Okay. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama, sabi niya. Yan ang Ebanghelyo. Makikita natin ang malalim na pag-uusap ni Jesus at ni Felipe. Sabi dito, nalito si Felipe. At ang tanong niya, Panginoon, sabi niya, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama. At sapat na yon. Nasisiyahan na kami. Subalit ang sagot ni Jesus ang nakakilala sa akin ay nakakilala na sa Ama. Ipinakikita ni Jesus na siya ang ganap na larawan ng Diyos Ama, image, the visible image of the invisible Father, God. Kung nais nating makilala ang Diyos, tingnan natin si Kristo sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pagpapatawad, sa kanyang kababaang loob, sa kanyang habag. Nakikita natin kung sino talaga ang Diyos. Si Jesus ang mukha ng Ama. Yan nga, image of the invisible God. Kaya si Jesus yung bang naging taong pag-ibig ng Ama para maranasan at mapakinabangan ng kaluluwa ng mga taong kikilala sa Kanya. Kaya yung mga salitang, kung kilala ninyo ako, kilala na rin ninyo ang Ama. Kapag nakita natin kung paano nagmahal si Jesus sa makasalanan, kung paano siyang mahabag sa mahihirap, kung paano siya magpatawad kahit siya ay pinarurusahan, nakikita natin ang pusong mapagmahal ng Ama. Jesus is God's love in human form. Sa pamamagitan ni Kristo, ipinakita ng Diyos na siya ay mapagmahal, siya ay mahabagin at laging handang tumanggap. To know Christ is to know the heart of God. Kaya nga ang pananampalataya, yan ang first part of the gospel. At ang pananampalataya natin ay hindi lamang dapat pagtingin, kundi ito'y dapat pagtitiwala. Yung pagtanggap sa katotohanan ng si Jesus at ang Ama ay iisa. Si Jesus ang nararanasan pagmamahal ng Ama sa mga tao. Kaya tinatawag tayo ni Jesus na maging dakila sa mga gawain, sapagkat sa pamamagitan nito, ang Jesus na nananahan sa atin ay nagpapagiging anak din tayo ng Ama. Napakaganda ng sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay makagagawa rin ng mga gawang ginagawa ko at higit pa rito. Sapagkat tayo ay pinananahanan ni Jesus ng Diyos, buhat pa nung tayo binyagan, kahit tayo, masasabi nating, in a way, mumunting Jesus, mumunting Kristo. Hindi ibig sabihin nito ay mas dakila tayo kay Jesus? Of course, hindi. Ibig sabihin, ginagamit tayo ng Diyos upang ipagpatuloy ang kanyang gawain ng pag-ibig sa mundo. Kaya sa ating kabaitan at pagmamahal at pagtulad kay Jesus, nagiging instrumento tayo ng Diyos. Kaya ang Diyos ay gumagawa ng mga pambihirang bagay sa pamamagitan ng ordinaryong mga tao. Kaya marahil iniisip natin, maliit lang ako, tao lang ako. Ngunit tandaan natin, yung small act done with great love, yun ay kilos ng pag-ibig ng Ama. Nakikibahagi tayo at binigyan tayo ng Diyos ng grasya na maging kapartner niya sa paggawa ng mabuti. Kaya ang larawan ng Diyos ay nakikita sa atin, kaya tayo ay nilikhang kawangis ng Diyos. Yan, sa pamamagitan ng pagmamahal at mga katangiang na maka-Diyos. Ang kapangyarihan ng panalangin ay binigyan din sa gospel. Sinabi ni Jesus, anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking ipagkakaloob at aking gagawin. Hindi ito nangangahulugang ibibigay ng Diyos ang lahat ng gusto natin ayon sa ating kahilingan at paghiling. Ipinapangako niya na diringgin niya ang ating panalangin nang naaayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob nga ito sa oras ng Diyos at hindi ng oras ng tao.
Ang tunay na panalangin ay hindi lamang ng paghingi. Ito ay pakikipag-ugnayan sa Diyos na may pananampalatayang totoo. And prayer is not asking God to do our will. It is asking God to fulfill His will in us. Kaya sabi nga, in prayer, it is better, what is important in prayer is not to get what we want. Yun, ang mahalaga sa dasal ay hindi yung makamta ng ating hinihingi. Ang higit na mahalaga ay ang tayo maging masunurin sa kanyang kalooban. Ibig sabihin kahit hindi ipagkaloob sa atin ang ating hinihingi, ay kung yun ang kalooban ng Diyos, ay payag tayo. Hindi tayo nagtatampo. Hindi tayo nagagalit. What is important in prayer is not to get what we want, but to become what God wants. Kaya nga mga kapatid, ang kabuuan ng pagbasa ngayon ay ito, ang paalala. Kaya Jesus natin tunay na nakikilala ang Ama. At ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit mahirap ang buhay. Yan ang pag-aakay sa atin ng gospel ngayon. Tayo ay tinatawag upang maging instrumento ng pag-ibig ng Diyos. At ang panalangin ay makapangyarihan kapag ito'y panalangin, may pananampalataya at may pagpapaubaya sa Diyos. Kaya sa ating pakikinig ng misa, sa pag-uwi, dadalhin natin sa ating puso ang katotohanan ito. When people see Christ in us, they begin to see the love of the Father. Naway makita ng mga tao si Kristo sa ating salita, sa ating gawa, sa ating pamumuhay, at sa ating pakikitungo sa kapwa. Sa gayong paraan, tayo din ay nagiging mumunting Kristo. Sa inyong pag-aanay, pagpalainawa kayo ng Diyos. Sa mga magkasa sa lihitan sa kalambahan at narito namin mga alay mula sa katas ng ugas at buwan ng kagawa anak na ito para maging kayo ng bibigyan ng Espiritu. Diyos sa mga lumikha na kapos at kami ng mga kasalanan, tanggapin mo ang mga pagsasasi bilang hanggang sa pagkakalapot at sa mga sa iyo ng buong puso. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo.
Ama namin lumikha, ngayong ginugunita namin si San Atanasio, isang obispo at pantas na simbahan. Kalugdan mo ang aming mga alay sa iyo at amin nawang mapakinabangan ang walang alinlangang paninindigan ng iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na sinasampalatayanan o sinampalatayanan ng obispong banal at pantas na si San Atanasio na ngayon aming ginugunita at pinararangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasawa ng hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ay ang aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ang siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang halimutan, nang bukay nagpupuho sa iyong kadakilaan. Banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin mong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Doon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin mong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay, Ang ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo ng mga Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kay isa ng mga apostol, ni Santa Rita de Casia, aming patrona, ni San Atanasio, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyong Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Ating awitin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalamat ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaan ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sali, para ng pagpapakawat namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iaglab kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Pagbatian tayo, maghangad na kapayapaan sa isa't isa. Sumayin lahat ang kapayapaan. Pagbati rin sa kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng online mass. Alas ng mga kasalanan sa libutan na sa Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Nagsayat na ningin, kumislap, umundat, ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, mahawat mapindi, hindi nagmamali. Sa
resurrection ay laan para sa mga may sakit at retiradong pari ng ating archdiocese. Maraming salamat po. Magsayap, maglingin, bumislap, lumingay, ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pahag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, mahaya't matuloy, hindi magmamali. Manalangin tayo. Pamanaming mapagmahal kay San Atanasio, naway amin na ipahayag ang pananampalatayang matatag na Diyos na totoo ang iyong bugtong na anak upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang na aming tinanggap sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuinawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulit mo sa ilaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Okay, magsiupo kayo saglit. Okay, tayo ay bumabati sa mga nagpamisa ngayong araw na ito sapagkat birthday nila. May 2. Ngayon ay piyesta sa sa Aplaya. Sa Aplaya, ay, ayan. Ayan. Kaya tayo bumabati sa mga taga-Aplaya ng Bawan. Ang kanilang kura paroko ay si Father Jack Tamayo. Mabait na pari yun, napakabait. Happy Fiesta mga taga-parokya ng Ina ng Laging Saklolo sa Aplaya, Bawan. Bukas si Fiesta rin sa sa Bawan, yan. Sayang linggo, hindi ako makakapamiesta doon. Happy Fiesta rin bukas kay Father Carlo at sa mga taga-Bawan bukas. Okay, happy birthday kina Alicia Cordero, kay Alvin Ilagan Acosta, at saka kay Florencia Valenzuela. Nasa si Florencia Valenzuela. Happy birthday po. Yan. Ang lola ay nag-alay ng bigas. Salamat po, lola. Mahal ang bigas ngayon, pero may mga nag-aalay pa rin. Sana ipagpalain ng Diyos sa mga tao ngayon. Kababait ng tao. Okay. Happy birthday po, Lola Florencia. Salamat sa palagi ang nagpapamisa. Salamat po sa mga Facebook star senders at sa mga kaisa natin lagi sa misa. Lagi tayong maraming kaisa. Katulad din ng Celi Guevara, Rina Mendoza, ito yung mga taga-Buboy ng San Luis, laging nakikinig sa atin. At ang magkakapatid na pamilya ito kahit nasa ibang bansa ay araw-araw nakatutok sa atin. Yung Celi Arcibal at Rolly Arcibal, yung mga iyan, magkakapatid ito Yung mag-asawa, at saka yung mga
Cora Swangel, yan. At saka Vicky Ilagan, nagatutok lagi yun sa ating misa. Sana ipagpalain ng Diyos sa mga ito. And then sina Osay Evangelista, kasama rin natin. Sina Lenen Canova. Si Joanne Velasquez. Si Senator Joy Bensig. Itong mga binabasa kong ito, ibinababa mo lang sa SOCOM, tinitingnan nila kung sino. At ito kalimitan yung mga nagme-message. Si Josel Agoyno, Melanie Ortega, Epifanio Sumergido Jr., Gina Gedalanga, Lisa Carandang Garcia, Leia Abutan, yan, Evelyn Cueto, yan, marami pa. Sana ipagpalain ng Diyos sa mga ito. Tayo po malapit na ang nobena sa ating patron, malapit ang ating piyesta, at sisimulan natin ang nobenaryo sa May 12. Mula May 12, ang misa natin ay walang 6:30 ng umaga. Lahat ay 5 o'clock ng hapon. Iba-iba pong pare, nakapag-invite na tayo. At bago mag 5 o'clock, kayo po ay makipagdasal muna ng nobenaryo kay Santa Rita de Casia. Ang linggo po, pag pumatak sa nobenaryo natin, may misa po sa umaga pag linggo, alas 6 po at alas 8. And then meron pa ulit sa hapon. Tayo din po ay nagnonobena sa Our Lady of Fatima, magnonobena po. Simula po sa May 4. Ang piyesta po ay May 13. At ngayon din po, magnonobena din po tayo kay San Isidro Labrador. Mula po May 6. Ang piyesta po ay May 15. Pag ganito po may nobena parangal sa mga santo, kayo po ay magpamisa ng nobenaryo hanggang sa kanyang kaarawan sa kapiyastahan. Susuportahan niyo po, tatangkilikin niyo po yung ating tradisyon sa parokya, yung pong kapamilya card, yun po ay malaking tulong sa ating pagpapapiesta. Sige po, magsitayo na po kayo. Salamat sa mga naglilingkod sa parokya, sa simbahan, sa mga manunugtog, kina Jane, kay Tatay Vince Robles, Tagalipa, at Tagaritagtag si Jane, at sa mga kumakanta, sa mga lectors, collectors, readers, at mga acolytes natin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Kumayo kayo, mapayapa. Salamat sa Diyos. Ave Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sinasa iyo, pinagpala ka sa kababaihan at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at sa mga oras ng aming kamatayan. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at sa mga oras ng aming kamatayan. Amen.
Si Jesus, muling nabuhay sa kamatayan, nagtagumpay. Naganap, huwag nang lumuha, hinango ang tao sa sama. Kristo Jesus, tunay kang hari kami, sa'yo nagpupuro sa krus. Ikaw namatay, ngunit muli kang nabuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa inyong pagsimba, kayo naway pagpalain ng Diyos. Saan man kayo naroon, sa inyong pakikiisa, ang misang ito naway magdulot sa inyo ng pagpapala. Ating espesyal na ipagdasal ang mga naghandog ng pamisa. Sila'y kilala ng Diyos, alam ng Diyos ang kanilang intention ng kanilang pagpapamisa. Ang misang kanilang hiniling na ihandog ay magbunga para sa kanila nawa ng pagpapala ng mga biyaya kasama ang kanilang pamilya. At upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, atin mo nang ihingi ng awat patawad sa Diyos lahat nating nagawa mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang obispo na si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pangnanampalatayang ang anak mo ay Diyos na totoo. Sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kanyang paninindigan o pinanindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa.
Pagbasa sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo na makita nila ang maraming tao, kaya't nilait nila at sinulangat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo nina dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hentil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil nang marinig ito, at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't pinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon. At sila'y nagtungo sa Iconio, ang mga alagad naman sa Antioquia, at natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon, kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Ulitin po natin. Sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yoong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidamana, taglay niyo ang aking diwa. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Mapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama.
Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyo maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Isang linggo na nating naririnig ang mga salita na nagpapakilala sa Ama. At siya ang Ama ay ipinakikilala ni Jesus. At sinabi niya, lagi nating naririnig ilang araw na, mga salitang, ako at ang Ama ay iisa. At ito narinig din natin sa gospel ngayon. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ang nakikinig sa akin ay nakarinig sa akin ay nakarinig sa Ama. Yan ang mga salita na binabanggit sa gospel. At yan din ang narinig natin buong linggo. At binasa at narinig din natin yung salitang nagpakilala si Jesus. Ako nga. Yung salitang ako nga, yan ay pangalan ng Diyos sa lumang tipan. Kaya pagka kayo nasimba, lalo na pagkalinggo, ang pagbasa ay tatlo. May first reading, may second reading, at saka mayroong gospel. Bukod pa yung salmo. Alam niyo po, yung first reading, yun ay galing sa lumang tipan. Lumang tipan. Wala pa si Jesus noon. At yun namang gospel, ay di gospel. Bago yun, sa bagong tipan. Ibig sabihin, ang magkaugnay, ang lumang tipan, at saka yung gospel. Ang lumang tipan ay parang anino ng bagong tipan. Kaya yung pangako ng lumang panahon, wala pa si Jesus, ay naganap ng bagong panahon. Yun. Kaya nga, ang Diyos Ama, na hindi pa nakikita at hindi nakikilala ng daigdig, ay nagpakilala sa pamamagitan ni Jesus. Ang Diyos na pag-ibig ay naranasan sapagkat hindi natin mararanasan ang pag-ibig kung ito'y hindi bagay sa ating pagkatao, sa ating nature. Ang ginawa ng Diyos, siya'y bumaba sa katauhan ni Jesus. Kaya yung mga salita ay ganon. Kaya ang pag-ibig ni Jesus ay pag-ibig ng Ama. Ang pagpapatawad ni Jesus ay pagpapatawad ng Ama. Ang lahat ng himalang ginawa ni Jesus ay pag-ibig at mga himalang ginawa ng Ama ay ginawa ni Jesus. Okay. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Sabi niya, yan ang Ebanghelyo. Makikita natin ang malalim na pag-uusap ni Jesus at ni Felipe. Sabi dito, nalito si Felipe. At ang tanong niya, Panginoon, sabi niya, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama. At sapat na yon. Masisiyahan na kami. Subalit ang sagot ni Jesus ang nakakita
ang nakakilala sa akin ay nakakilala na sa Ama. Ipinakikita ni Jesus na siya ang ganap na larawan ng Diyos Ama, image, the visible image of the invisible Father God. Kung nais nating makilala ang Diyos, tingnan natin si Kristo sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pagpapatawad, sa kanyang kababaang loob, sa kanyang habag, nakikita natin kung sino talaga ang Diyos. Si Jesus ang mukha ng Ama. Yan nga, image of the invisible God. Kaya si Jesus yung bang naging taong pag-ibig ng Ama para maranasan at mapakinabangan ng kaluluwa ng mga taong kikilala sa Kanya. Kaya yung mga salitang, kung kilala ninyo ako, kilala na rin ninyo ang Ama. Kapag nakita natin kung paano nagmahal si Jesus sa makasalanan, kung paano siyang mahabag sa mahihirap, kung paano siya magpatawad kahit siya ay pinarurusahan, nakikita natin ang pusong mapagmahal ng Ama. Jesus is God's love in human form. Sa pamamagitan ni Kristo, ipinakita ng Diyos na siya ay mapagmahal, siya ay mahabagin at laging handang tumanggap. To know Christ is to know the heart of God. Kaya nga ang pananampalataya, yan ang first part of the gospel. At ang pananampalataya natin ay hindi lamang dapat pagtingin, kundi ito'y dapat pagtitiwala. Yung pagtanggap sa katotohanan ng si Jesus at ang Ama ay iisa. Si Jesus ang nararanasan pagmamahal ng Ama sa mga tao. Kaya tinatawag tayo ni Jesus na maging dakila sa mga gawain, sapagkat sa pamamagitan nito, ang Jesus na nananahan sa atin ay nagpapagiging anak din tayo ng Ama. Napakaganda ng sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay makagagawa rin ng mga gawang ginagawa ko at higit pa rito. Sapagkat tayo ay pinananahanan ni Jesus ng Diyos, buhat pa nung tayo binyagan, kahit tayo, masasabi nating, in a way, mumunting Jesus, mumunting Kristo. Hindi ibig sabihin nito ay mas dakila tayo kay Jesus? Of course, hindi. Ibig sabihin, ginagamit tayo ng Diyos upang ipagpatuloy ang kanyang gawain ng pag-ibig sa mundo. Kaya sa ating kabaitan at pagmamahal at pagtulad kay Jesus, nagiging instrumento tayo ng Diyos. Kaya ang Diyos ay gumagawa ng mga pambihirang bagay sa pamamagitan ng ordinaryong mga tao. Kaya marahil iniisip natin, maliit lang ako, tao lang ako. Ngunit tandaan natin, yung small act done with great love, yun ay kilos ng pag-ibig ng Ama. Nakikibahagi tayo at binigyan tayo ng Diyos ng grasya na maging kapartner niya sa paggawa ng mabuti. Kaya ang larawan ng Diyos ay nakikita sa atin, kaya tayo ay nilikhang kawangis ng Diyos. Yan, sa pamamagitan ng pagmamahal at mga katangiang na maka-Diyos. Ang kapangyarihan ng panalangin ay binigyan din sa gospel. Sinabi ni Jesus, anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking ipagkakaloob at aking gagawin. Hindi ito nangangahulugang ibibigay ng Diyos ang lahat ng gusto natin ayon sa ating kahilingan at paghiling. Ipinapangako niya na diringgin niya ang ating panalangin nang naaayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob nga ito sa oras ng Diyos at hindi ng oras ng tao. Ang tunay na panalangin ay hindi lamang ng paghingi. Ito ay pakikipag-ugnayan sa Diyos na may pananampalatayang totoo. And prayer is not asking God to do our will. It is asking God to fulfill His will in us. Kaya sabi nga, in prayer, it is better, what is important in prayer is not to get what we want. Yun, ang mahalaga sa dasal
ay hindi yung makamta ng ating hinihingi. Ang higit na mahalaga ay ang tayo maging masunurin sa kanyang kalooban. Ibig sabihin kahit hindi ipagkaloob sa atin ang ating hinihingi, ay kung yun ang kalooban ng Diyos, ay payag tayo. Hindi tayo nagtatampo. Hindi tayo nagagalit. What is important in prayer is not to get what we want, but to become what God wants. Kaya nga mga kapatid, ang kabuuan ng pagbasa ngayon ay ito, ang paalala. Kaya Jesus natin tunay na nakikilala ang Ama. At ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit mahirap ang buhay. Yan ang pag-aakay sa atin ng gospel ngayon. Tayo ay tinatawag upang maging instrumento ng pag-ibig ng Diyos. At ang panalangin ay makapangyarihan kapag ito'y panalangin, may pananampalataya at may pagpapaubaya sa Diyos. Kaya sa ating pakikinig ng misa, sa pag-uwi, dadalhin natin sa ating puso ang katotohanan ito. When people see Christ in us, they begin to see the love of the Father. Naway makita ng mga tao si Kristo sa ating salita, sa ating gawa, sa ating pamumuhay, at sa ating pakikitungo sa kapwa. Sa gayong paraan, tayo din ay nagiging mumunting Kristo. Sa inyong pag-aalay, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Sa mga likhasa sa lihitan sa kalandahan at narito namin mga alay mula sa katas ng ugas at buwan ng pagawang anak na ito para maging kanunin ng bibigyan ng Espiritu. Diyos sa mga lilikha na kapos at kanyang mga kasalanan, tanggapin mo ang mga pagsasisi bilang hanggang sa pagkabunatot at sunod sa iyo ng buong puso. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ang maraming lumikha, ngayong ginugunita namin si San Atanasio, isang obispo at pantas na simbahan. Kalugdan mo ang aming mga alay sa iyo at amin nawang mapakinabangan ang walang alinlangang paninindigan ng iyong anak na siyang katotohanan
at siyang wagas na sinasampalatayanan o sinampalatayanan ng Obispong Banal at Pantas na si San Atanasio, na ngayon aming ginugunita at pinararangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasawa ng hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ay ang aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ang siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang halimutan, nang bukay nagpupuho sa iyong kadakilaan. Banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin mong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Doon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin mong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay, Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo ng mga Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santa Rita de Casia, aming patrona, ni San Atanasio, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyong Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Ating awitin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalamat ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaan ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sali, para ng pagpapakawat namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iaglab kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Pagbatian tayo, maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumayin lahat ang kapayapaan. Pagbati rin sa kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng online mass. Alas ng mga kasalanan pasang libutan na sa Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Nagsayat na nilin, kumislap, umundat, ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin lahat.
and collection ay laan para sa mga may sakit at retiradong pari ng ating archdiocese. Maraming salamat po. Magsayak, maglingin, bumuslat, lumingay, ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pahag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, mahaya't matuloy, hindi magmamali. Manalangin tayo. Pamanaming mapagmahal kay San Atanasio, naway amin na ipahayag ang pananampalatayang matatag na Diyos na totoo ang iyong bugtong na anak upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang na aming tinanggap sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuinawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulit mo sa ilaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Okay, magsiupo kayo saglit. Okay, tayo ay bumabati sa mga nagpamisa ngayong araw na ito sapagkat birthday nila. May 2. Ngayon ay piyesta sa sa Aplaya. Sa Aplaya, ay, ayan. Ayan. Kaya tayo bumabati sa mga taga-Aplaya ng Bawan. Ang kanilang kura paroko ay si Father Jack Tamayo. Mabait na pari yun. Napakabait. Happy Fiesta mga taga-parokya ng Ina ng Laging Saklolo sa Aplaya, Bawan. Bukas si Fiesta rin sa sa Bawan, Yan. Sayang linggo, hindi ako makakapamiesta doon. Happy Fiesta rin bukas kay Father Carlo at sa mga taga-Bawan bukas. Okay, happy birthday kina Alicia Cordero, kay Alvin Ilagan Acosta, at saka kay Florencia Valenzuela. Nasa si Florencia Valenzuela. Happy birthday po. Yan. Ang lola ay nag-alay ng bigas. Salamat po, lola. Mahal ang bigas ngayon, pero may mga nag-aalay pa rin. Sana ipagpalain ng Diyos sa mga tao ngayon. Kababait ng tao. Okay. Happy birthday po, Lola Florencia. Salamat sa palagi ang nagpapamisa. Salamat po sa mga Facebook Star Senders at sa mga kaisa natin lagi sa misa. Lagi tayong maraming kaisa. Katulad din ng Celi Guevara, Rina Mendoza, ito yung mga taga-Buboy ng San Luis, laging nakikinig sa atin. At ang magkakapatid na pamilya ito kahit nasa ibang bansa ay araw-araw nakatutok sa atin. Yung Celi Arcibal at Rolly Arcibal, yung mga iyan, magkakapatid ito
ito mag-asawa, tsaka yung mga Cora Swangel, yan. At saka Vicky Ilagan, nagatutok lagi yun sa ating misa. Sana ipagpalain ng Diyos sa mga ito. And then sina Osay Evangelista, kasama rin natin. Sina Lenen Canova. Si Joanne Velasquez. Si Senator Joy Bensig. Itong mga binabasa kong ito, ibinababa mo lang sa SOCOM, tinitingnan nila kung sino. At ito kalimitan yung mga nagme-message. Si Josel Agoyno, Melanie Ortega, Epifanio Sumergido Jr., Gina Gedalanga, Lisa Carandang Garcia, Leia Abutan, yan, Evelyn Cueto, yan, marami pa. Sana ipagpalain ng Diyos sa mga ito. Tayo po malapit na ang nobena sa ating patron, malapit ang ating piyesta, at sisimulan natin ang nobenaryo sa May 12. Mula May 12, ang misa natin ay walang 6:30 ng umaga. Lahat ay 5 o'clock ng hapon. Iba-iba pong pare, nakapag-invite na tayo. At bago mag 5 o'clock, kayo po ay makipagdasal muna ng nobenaryo kay Santa Rita de Casia. Ang linggo po, pag pumatak sa nobenaryo natin, may misa po sa umaga pag linggo, alas 6 po at alas 8. And then meron pa ulit sa hapon. Tayo din po ay nagnonobena sa Our Lady of Fatima, magnonobena po. Simula po sa May 4. Ang piyesta po ay May 13. At ngayon din po, magnonobena din po tayo kay San Isidro Labrador. Mula po May 6. Ang piyesta po ay May 15. Pag ganito po may nobena parangal sa mga santo, kayo po yung magpamisa ng nobenaryo hanggang sa kanyang kaarawan sa kapiyastahan. Susuportahan niyo po, tatangkilikin niyo po yung ating tradisyon sa parokya, yung pong kapamilya card, yun po ay malaking tulong sa ating pagpapapiesta. Sige po, magsitayo na po kayo. Salamat sa mga naglilingkod sa parokya, sa simbahan, sa mga manunugtog, kina Jane, kay Tatay Vince Robles, Tagalipa, at Tagaritagtag si Jane, at sa mga kumakanta, sa mga lectors, collectors, readers, at mga acolytes natin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Kumayo kayo, mapayapa. Salamat sa Diyos. Ave Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sinasa iyo. Pinagpala ka sa kababaihan at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at sa mga oras ng aming kamatayan. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at sa mga oras ng aming kamatayan.